Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magsisimula na po tayo sa ating Bible class. Manalangin po muna tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa panibagong pagkakataon na kami po ay magtipon upang sama-samang mag-aral ng mga katotohanan na hango po sa inyong banal na aklat. Dinadalangin po namin na samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral at nawa ang banal na Espiritu ang siyang gumabay sa amin sa buong katotohanan upang mas lalo po naming makilala ang aming Panginoong Jesucristo, ang aming mga sarili, ang aming kaugnayan sa Kanya, ang aming katungkulan bilang mga miyembro ng iglesyang ito, at lalo tigit ang kahalagahan ng paksang ito na aming pong pinag-uusapan patungkol po sa biblical na pagdidisiplina sa loob ng iglesia. Maraming salamat po sapagkat nakakaabot din sa ibang lugar ang aming pong live stream. Sana po ay makinabang din ng ibang mga kapatiran, kaibigan na maaring hindi makapunta sa kanilang mga iglesia pero pwede po silang sumama sa aming pag-aaral ngayon. Dalayan po namin yung iba po namin mga kapatid na makaaabot sila sa aming pong pag-aaral at sama-sama kaming makinabang sa pag-aaral ng paksa na ito na napakalaking tulong sa paglago at pagtibay ng iglesia. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Mawit po muna tayo ng isang hymn. Only a Holy God.
Okay, pwede na po tayong mapo. Awitin natin ulit yan mamaya sa ano natin sa... Hello? Sa ating... ano mahina? Ano? Hello? Ayan. Awitin natin ulit yan sa ating worship service. Okay, so tutuloy po natin yung ating pong paksa na tinatalakay sa ating pong Bible class at ang pamagat po ng ating lesson this afternoon ay disiplinang humuhubog, nagpapatatag sa iglesia. So nabanggit natin last time no, sa ating introduction na meron pong dalawang uri ng disiplina. Yung isang uri ay ito po, ano, disiplinang humuhubog o yung tinatawag na formative discipline at meron din pong tinatawag na disiplinang nagtutuwid o yung corrective discipline. So ito pong disiplinang humuhubog ay yung pangkaraniwang nagaganap sa ating pong mga pagtitipon bilang isang iglesia. Hindi kailangang merong kasalanang umiiral para i-apply ang disiplinang humuhubog. Pero sa kabilang banda, kapag merong kasalanang umiiral na kailangan nating agapan, kailangan nating ituwid, kailangan nating alisin sa kalagitnaan ng samahan ng iglesia, disiplinang nagtutuwid ang ginagamit nating pamamaraan. Pero pareho po silang nagpapatatag sa iglesia. Yung disiplinang humuhubog o yung formative type of discipline, ganoon din naman yung corrective type of discipline o yung disiplinang nagtutuwid. Pero sa hapon pong ito ay tututukan natin ang paksa ng disiplinang humuhubog o yung formative discipline at ang kanyang contribution sa building up o yung pagtibay ng iglesia ng Panginoong Hesukristo. Pag pinag-usapan po natin ang disiplinang humuhubog, naiisip natin lagi yung ano yung mga factors no, na kasama sa disiplinang humuhubog. Kasi sa ating pong pangkaraniwang karanasan, ang totoo mas marami yung yung factors na may kinalaman sa disiplinang humuhubog sa buhay natin. Ito yung mga sa iglesia, pag pinag-usapan natin, ililimit natin yung discussion natin sa church setting. Ito yung mga pangkaraniwang means of grace na nai-enjoy natin sa loob ng iglesia. Kasama na dyan yung pangangaral ng salita ng Diyos. It can be an effective tool para sa formative form of discipline. Bakit kamo? Sapagkat sa pamamagitan ng pangangaral ay naipahayag ang katotohanan, naihahayag o nai-reveal ang kasalanan, at nahihikayat ang mga mananampalataya na sumunod sa kalooban ng Panginoon. And that applies to any other kind of means of grace, fellowship, counseling, prayer, lahat ng uri ng means of grace sa loob ng iglesia ay nakapaloob sa tinatawag na disiplinang humuhubog. Pero ang totoo niyan, sa real life setting, maging sa labas ng iglesia, sa loob ng pamilya, hindi po lahat ng karanasan na pinagdadaanan natin, masasabi nating pleasant o kaaya-aya. May mga karanasan na negative, na yung perception natin kasi may pain na kasama, mayroong heartbrokenness, and so on and so forth. Ganun pa man, syempre bilang mga mananampalataya, naniniwala tayo sa Diyos ng providensya, na walang pinapahintulutan ng Panginoon na mangyari sa buhay natin na hindi niya ginagamit to contribute sa ating pong development bilang mga mananampalataya. So all of those divine providences na sa buhay natin ay ginagamit ng Panginoon para mabigyan natin siya ng kaluwalhatian. I remember kanina pinanonood ko yung isang sermon ni Pastor John MacArthur. Sa kanyang introduction, sinabi niya na dumaan siya sa 3 heart surgery at ilang surgery din sa kanyang baga. Pero nagpapasalamat siya sa Panginoon kasi minsan, sabi niya, dinadala tayo ng Panginoon sa mga sitwasyong hindi maganda or even painful para mabigyan natin siya ng kaluwalhatian. So, ganun din yung nangyayari sa buhay ng lahat ng Kristiyano. Hindi lang yung totoo kay John MacArthur, dahil John MacArthur siya. Yung
karanasan na ang lahat ng mga mananampalataya pinapayagan ng Panginoon dumaan, even through dark providences, kasi lahat lang yan nagko-contribute to develop us into better and more mature Christians. So, main idea po natin this afternoon, nais ng Diyos na ang bawat miyembro ng iglesia ay tumulong sa pagtatag ng isa't isa sa pag-ibig tungo sa paglago ng lahat sa kabanalan. So pag pinag-usapan natin yung formative discipline o yung disiplinang humuhubog, ito po ay nangangailangan ng involvement ng lahat ng miyembro ng iglesia. Hindi lang po ang pastor o mga leader ng iglesia ang involved sa formative discipline. For instance, pastor, hindi lang po siya ang involved sa formative discipline because siya yung nagpipreach, siya yung nagtuturo, no? Siya yung nagli-lead ng prayer meeting. No? Hindi ibig sabihin nun kung sino lang yung leader, sila lang ang involved, no? Sa pamamaraan na ito ng pagdidisiplina sa loob ng iglesia. Ang point natin na gusto nating i-emphasize, lahat ng miyembro ng iglesia ay dapat tumutulong para ang buong iglesia ay tumatag. No? So, ibig sabihin tayong lahat, no, ng mga covenant members ng iglesyang ito must participate in the formative discipline of each member of this church. Naalala ko yung isang talata, no, sa Ephesians chapter 4, verse 16, sabi dito ni Apostol Pablo, na sa kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. So ang point lang ni Apostle Paul dito is ang bawat bahagi ng katawan ng isang tao ay konektado sa pamamagitan ng mga litid. At dahil konektado sila sa isa't isa, ang kanilang function ay tumutulong para yung buong katawan ay lumaki tungo sa ikatitibay. So the same applies with the church. So ang bawat miyembro ng iglesia, tayo po ay konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng litid, no? Ng pagkakaugnay natin sa Panginoong Jesucristo, at ito'y dulot ng banal na espiritu, no, na bumago sa ating buhay, na naging dahilan ng ating pagiging born again. And because we are connected with each other as members of the church, meron tayong contribution para yung buong church ay lumago. Yun yung point natin dito, no, na kasama po dun sa tool o kasangkapan ng Diyos para ang iglesia ay lumago sa kabanalan ay ang tinatawag na disiplinang humuhubog o yung formative discipline. Kailangang hubugin natin ang bawat isa, hikayatin at turuan ang isa't isa kung paano mabuhay bilang Kristiyano. Kaya dun sa ating covenant, malinaw dun, no, na tayo ay may katungkulan na paalalahanan ang isa't isa. Kaya hindi tayo dapat na-offend, no? Kung yung kapatid natin, na co-member natin sa church, pinapaalalahanan tayo, kapatid, gumagawa ka ng kasalanan. O nakaka-offend yung testimony mo sa ibang mga kapatid sa iglesia, dapat hindi tayo ma-offend. Dapat hindi tayo magagalit. Bakit? Because yun ay nangyayari sapagkat ginagampanan niya yung kanyang responsibilidad na hubugin ang kanyang kapwa mananampalataya na miyembro ng iglesia. Kita mo, no? Yung pagiging miyembro ng isang iglesia ay isang mabigat na pananagutan. Hindi po tayo nagiging miyembro ng iglesia para lamang po magparami ng bilang o kaya ay pumuno ng mga bakanting upuan. Tayo po ay nagiging miyembro ng iglesia upang tumulong, humikayat, maging bahagi sa paglaki natin sa ating pananampalataya sa Panginoon. So, ang pinaka-practical ng pagtulong natin sa paghubog sa ating kapwa, magbigay tayo ng magandang halimbawa kung paano mabuhay bilang isang Kristiyano. Diba? Yun ang pinakamadali na pwede natin gawin para matulungan yung ating kapwa. Ipakita mo sa kanya ang tamang halimbawa ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. Meron lamang po tayong isang passage this afternoon, and that is Colossians chapter 3, verses 12 to 17. So, tunghayan po natin itong passage na ito sa New Testament. Isa sa mga sulat ni Apostol Pablo, no? Colossians chapter 3, verses 12 to 17.
Ako na lang po magbabasa, no? Sundan nyo na lamang po ako sa inyong mga Biblia. Verse 12, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katiyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa. At kung paano at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat na mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na doon ay tinawag din tayo o tinawag din naman kayo sa isang katawan. At kayo'y maging mapagpasalamat. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Verse 17, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ito po ang salita ng Panginoon. At ito po yung ating pagbubulay-bulayan, no, sa ating pong pag-aaral ng paksang ito ngayong hapon. So unahin na natin yung mula talatang 12 hanggang talatang 14. Ano ang sinasabi ni Pablo na dapat isuot natin? Pansinin nyo, no? Gumamit si Apostol Pablo dito ng metaphor para bigyan ng diin, no? Yung ano dapat yung maging tugon natin, ano dapat yung maging reaction natin bilang mga mananampalataya in response doon sa ating responsibility as members of the local church. Tandaan po ninyo, itong passage po na ito, ang context nito ay local church, no? Hindi po ito individual passage. Marami kasi mga mananampalataya nagkakamali when they come to this passage. Sabi na, ito ay personal kong responsibility sa Panginoon. It is between me and God. Pero hindi eh. Ito pong mga talata na ito ay di-describe ng ano yung dapat na maging ugali natin pag tayo ay magkakasama bilang isang iglesia. So mga relasyon sa loob ng iglesia ang pinag-uusapan dito. No, hindi po personal na buhay lamang. So ano yung sinasabi ni Pablo na dapat isuot? Sa verse 12 to 14. Marami, no? Sabi niya, isuot natin ang pusong maawain o mahabagin, kabaitan, pagpapakababa, no? Meekness, patience, love. Kasama na rin yung isuot daw natin yung pagiging matiisin sa isa't isa at yung pagpapatawad sa isa't isa. Kita mo yan, ano? So, dito pa lang may makikita na agad tayo na mahalagang lesson eh. Na ito pong mga inisa-isa ni Apostol Pablo na mga katangian, hindi po pangkaraniwang ugali ng mga tao kahit na mga Christian. Bakit kamo? Tingnan nyo yung metaphor na ginamit ni Apostol Paul. Isuot ninyo. So, ibig sabihin, pag sinabing isuot, hindi natin dating sinusuot. Di ba? So, ibig sabihin, hindi pangkaraniwan sa isang tao, lalo na sa isang Kristiyano, yung mga characteristics na yan. Mahabaging puso, kagandahang loob, kababaang loob, pagpapasensya, pag-ibig. Hindi na pangkaraniwan sa atin yan. Pero dito, inuutusan tayo ni Apostol Pablo na isuot ito. Ibig sabihin, gawin natin itong mga to. No? I-practice natin itong mga ito. Pagdating natin sa susunod na tanong, it's connected to this. Ano ang ibig sabihin ni Pablo na isuot natin ang mga mahabaging puso, mapagpakababa, pag-ibig, and so on and so forth? Bakit sinasabi niya po sa Pablo isuot? Bakit natin kailangan itong isuot? Ano yung idea behind that? Pag inutusan niyo yung anak niyo na isuot yung sando niya, o isuot yung kanyang shorts, anong ibig sabihin nun? Wala sa kanya yung sando. Wala sa kanya yung shorts. O kaya naman, meron niya siyang sando, meron niya siyang shorts, kaya madumi.
No? Parang sinasabi ni Apostol Pablo, hubarin ninyo, kasi hindi ka naman pwedeng magsuot kung meron ka pang suot na existing. No? Parang idea dito sa paggamit ni Apostol Pablo ng metaphor ng pagsusuot ng damit, meron tayong suot, kaya lang hindi natin yun dapat suot. Kaya hubarin nyo yun at isuot nyo ito. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo. So ano yung binibigyan ng din ni Apostol Pablo dyan? Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng ugali na maawain ang puso, kabaitan, pag-ibig, pagpapakababa, pagtitiis sa kapwa, ano yan, ginagawa natin ng sadya yan. Ginugusto natin. Hindi porket tayo po ay naging mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, naging born again tayo, automatic na o natural na na magiging bahagi ng katawan natin yung mga pag-uugali na ito na sinabi na po sa Pablo. Hindi. Kailangan natin pagsumikapan na gawin. Ibig sabihin, kung gusto nating maging mapagmahal, kailangan nating pagsumikapang magmahal. Kung gusto nating maging maawain, kailangan nating pagsumikapang maging maawain. Kung gusto nating maging mapagpakababa, kailangan nating sikapin o gustuhin na magpakababa. Hindi po siya automatic na pagka naging Christian ka, humble na siya agad. Loving na siya agad. Patient na siya agad. Forgiving na siya agad. Hindi eh. Sabi niya, isuot. So, ibig sabihin, kinikilala ni Apostol Pablo dito na kahit ikay mananampalataya na, nandito pa rin tayo sa katawang makasalanan. At itong katawan nating makasalanan na ito, ang totoo, lumalaban yan sa lahat ng mga ugali na inenumerate ni Apostle Paul dito. Halimbawa, yung pagpapakababa, tayo bilang mga makasalanan, mayabang tayo. Mapagmataas tayo. Selfish tayo. Doon sa pagmamahal, marunong niyang magmahal ang tao, kaya lang madalas ang sentro ng kanyang pagmamahal, sarili niya. Diba? Diba sabi nga ng isang kanta, the greatest love of all is to love yourself. Hindi yun ang tinuturo ng Biblia, di ba? The greatest love of all is, of course, first, love God above everything else, and then love your neighbor as you love yourself. Kasama naman talaga yung pagmamahal sa sarili. Kaya lang, ang turo ng Biblia, pag sinuot mo itong pagmamahal sa sarili mo at gawin mong pag-uugali, yung pagmamahal mo sa sarili mo huli. Hindi naman mawawala yun. No? Kaya lang, huhuli mo. Uunahin mo lagi ang Diyos. Uunahin mo lagi yung kapwa mo. Iuhuli mo yung sarili mo. Yun ang sinasabi ng Apostol Pablo dito. So we must cultivate these godly, gospel-driven virtues. So kung ikaw ay likas na mayabang at naging born again ka, kailangan i-cultivate mo yung humility. Diba? Kung ikaw ay bitter na tao, no, yung mapagtanim ka ng sama ng loob, hindi ka marunong magpatawad, kailangan i-cultivate mo yung godly character ng forgiveness. Diba? Yung pagmamahal sa kapwa. Ganun yung sinasabi ng Apostol Pablo sa mga talata na ito. Hindi siya pangkaraniwan, pero pwede nating gawin ngayon. Bakit? Kasi nasa atin ang Espiritu ng Diyos eh. Yung mga hindi mananampalataya, hindi natin sila pwedeng obligahin na maging mapagmahal ka, maging mapagpatawad ka. Wala nga sa kanilang Espiritu ng Diyos eh. Diba? Hindi nila kayang gawin at ang totoo, ayaw nilang gawin. Pero pag mananampalataya, inuutusan tayo ng Bibliang gawin itong mga bagay na ito, sapagkat yan ay inaasahan sa atin ng Panginoon na mula sa mga niligtas ng Panginoon. Diba? So dapat maging responsible tayo sa bagay na ito. And then, ano ang dapat na naguudyok sa atin na isuot ang mga ito? Kung napakahalaga na itong mga pag-uugali na ito isuot natin at nakakatulong ito sa ating pagpapalago sa isa't isa sa loob ng iglesia, ano dapat yung motivation natin? May binanggit po dyan sa verses 12 to 13. Tingnan niyo po yung verse 12. Yun yung unang motivation. Sabi dyan, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo. So yung unang motivation, kaya pala natin dapat isuot itong mga pag-uugali na ito sapagkat tayo ay hinirang ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Tayo po ay pinili ng Diyos, tayo po ay niligtas ng Diyos, tayo po ay pinatawad ng Diyos, tayo po ay inampon ng Diyos,
Tayo po'y ginawang banal ng Diyos, ngayon ay minamahal ng mga anak ng Diyos. So ito yung motivation natin, no? Galing sa Diyos, yung ginawa ng Diyos para sa atin. So kaya tayo dapat magbihis ng mga ganitong klase ng pag-uugali kapag tayo ay niligtas at minahal ng Diyos. Palagay ko yung pangalang ay sapat ng motivation, no? Para isuot natin itong mga pag-uugali na ito sa atin, no? Buhay bilang mga mananampalataya. But again, there's another motivation. Verse 15. Sabi diyan, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. So ano yung pangalawang motivation? Bakit kailangan nating isuot ang mga pag-uugali na ito? Kasi ang tanong pagka ba tayo ay naging mapagpatawad, pagka ba tayo ay naging mapagmahal, pag tayo ba ay naging mahabagin, pag tayo ba ay naging mapagpasensya, sino ba ang nakikinabang doon? Tayo o ibang tao? Tayo? Sigurado kayo? Ibang tao. At yun yung isang dahilan na tinukoy niya po sa Pablo dito, no? Kaya kailangan natin isuot ang mga ito sapagkat tayo ay binilang ng Diyos sa isang katawan. Diba? Pagdating natin dun sa verse 13, meron pa nga dun sa verse 13 Pagtiisan ninyo ang isa't isa kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. So bakit daw natin kailangan matutong magpatawad? Kasi dumanas tayo ng pagpapatawad. Kita mo yan? Patong-patong na mga motivation ang meron tayo. At ang lahat ng ito, kailangan nating gawin kasi yung ating pag-uugali na ito ay magiging pakinabang sa mga kasamahan natin sa loob ng iglesia. Hindi tayo makikinabang. Hindi tayo. Pagka ba ikaw ay natutong magpatawad, ikaw ba yung nakikinabang? Hindi, yung kapwa mo nakikinabang. Bakit? Mapapalaya mo siya doon sa kanyang guilt, no? Na dulot ng kasalanan niyang ginawa sa iyo. Alam niyo ba 'yon? Na pag tayo hindi nagpapatawad, tila kinukulong natin yung tao na 'yon sa mga kamay natin at hindi siya maka-move forward. Bakit? Kasi lagi siyang nagiging guilty pag nakikita niya tayo, no? Pero pag pinatawad natin siya, pinapalaya natin siya dun sa kanyang kasalanan sa atin. Kaya siya nakaka-move forward. Kaya ang unang nakikinabang talaga sa mga pag-uugali na to, hindi naman tayo, kundi yung mga tao na nasa paligid natin. Verse 14, Colossians chapter 3, verse 14. Bakit sinasabi ni Pablo na isuot natin ang pag-ibig ng higit sa lahat? Ano ang kakaiba tungkol sa pag-ibig? Unahin muna natin yung tanong na, bakit pag-ibig ay higit sa lahat? Mami? Ano? Ano sabi sa verse 14? Ito ang tali ng kasakdalan. Ano ibig sabihin ng tali ng kasakdalan? Lalim? No? Sabi sa verse 14, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Again, ang pinag-uusapan po natin dito ay church. Pag sinabi pong tali ng kasakdalan, ito po yung nagbabind sa atin in perfect harmony bilang isang church. Love. Okay, hindi ko maintindihan yung mga mananampalataya nakikinig sa pangangaral patungkol sa pag-ibig na nagagalit. No? Hindi kailangan magalit pagka nakakapakinig tayo ng pangangaral tungkol sa pagmamahal. Bakit ang totoo? Bakit? Kasi ang totoo, ito ang nagbubuklod sa atin sa ating pagiging isa. Bilang isang iglesia, love is the overarching posture which we must have if we are to be genuinely Christian. Ang bukod tanging pag-uugali, no, na nagpapakilala sa isang tao na siya'y Kristiyano, yung pagmamahal. Alam mo kung bakit? Ano yung kakaiba sa pag-ibig? Kasi kung marunong tayong umibig sa ating kapwa, na-preach ko na to before di ba? Sinamarize yung second commandment into love your neighbor as you love yourself.
Pero pag tinignan mo yung commandment number 5 hanggang commandment number 10, may kinalaman yun doon sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Ibig sabihin, ang pagmamahal natin sa ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili, ang laging pinaprioritize kung ano yung makakabutis dun sa tao na yon, dun sa kapwa. Halimbawa, yung inutos na igalang mo ang iyong ama't ina. Diba? Kung tayo totoong nagmamahal sa ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili, yung paggalang natin sa ating mga magulang, pakinabang para sa kanila. Diba? Sila yung ma-edify doon, sila yung mabibuild up. Ganon din naman yung utos na huwag kang magsisinungaling. May kinalaman yun sa kapwa mo o huwag kang magnanakaw. May kinalaman din yun sa kapwa mo, di ba? So yung pagmamahal, ito yung tumutulong sa atin para gawin yung kabaligtaran ng pagsuway sa kautusan. Kung hindi mo mahal yung kapwa mo, magsisinungaling ka sa kanya. Kung hindi mo mahal yung kapwa mo, pagnanakawan mo siya. Di ba? So para hindi natin masuway ang kautusan, kailangan nating ibigin yung kapwa. Kasi pag inibig mo yung kapwa, hindi mo siya gagawa ng masama. Gagawa mo siya ng lahat ng mabuti para sa kanya. And that is the difference of love. Pag tayo po ay marunong magmahal, magiging maawain tayo sa kapwa. Kung tayo po ay marunong magmahal, magiging mabait tayo sa ating kapwa. Kung tayo po ay marunong magmahal, magiging mapagpakumbaba tayo. Kung tayo po ay marunong magmahal, tayo po ay marunong magpatawad. Yun ang susi ng pagmamahal. Ba, may kanta yung papuri dati na pag-ibig lang ang susi ng lahat. No? So in a sense, tama din yun. Ano? When we apply it here sa topic na ito, yung pagsusuot ng mga pag-uugali na ito, ang susi ay pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa. Kasi pag mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya gagawa ng makasasakit sa kanya. Lahat lang na mabuti ang gagawin mo para sa kanya. Kaya may wisdom talaga ang Panginoong Hesus nung tinuro niya yun. Kung mahal mo ang Diyos ng higit sa lahat, sasambahin mo siya. Hindi ka gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Diba? Hindi mo gagamitin yung pangalan siya walang kabuluhan. And so on and so forth. Kung mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya pagnanakawan. Hindi mo siya pag-iimbutan. Hindi ka mangangalunya and so on and so forth. Alam mo yan? Pag-ibig talaga yung bottom line ng godly character. And that is true as well in this passage na pinag-uusapan natin. Let's go back to chapter 3 verses 12 to 16. Ano ang magkakatulad sa mga nais ni Pablo na gawin natin para sa isa't isa? Ano ang tinuturo nito sa paglagong espiritual natin? So, ang tanong na ito, parang doon sa lahat ng mga dapat nating isuot, ano yung common denominator? Ano yung magkakatulad sa mga yon? At ano yung tinuturo nito sa atin na kaugnayan ng mga magagandang pag-uugali nito sa ating paglagong espiritual? Okay? So, unahin natin yung tanong na ano yung bottom line? Ano yung common denominator sa lahat ng mga pag-uugaling dapat isuot ng isang mananampalataya? Paulit-ulit ko na sinabi kanina. Kanino konektado yung mga ugali na yon? Kanino natin sila ginagawa? Para kanino natin sila ginagawa? Para sa ating kapwa. At ang tanong, sino yung kapwa? Na tinutukoy dito na dapat nating kaawaan, patawarin, ibigin. Sino yung kapwa na yon? Mga kapwa miyembro sa loob ng iglesia. Kasi ang context nito, ulitin ko, church. Pagamat pwede nating i-apply yung mga ugali na yun sa mga hindi mananampalataya, pero ang priority nitong sulat ni Apostol Pablo na to, mga Christian sa loob ng church. So, ibig sabihin, ang focus, ang direction natin, ng ating mga magaganda at makadiyos na pag-uugali, ay ang makinabang yung mga kapatiran natin sa loob ng iglesia. Hindi po ito individualistic effort na magpapakabait ako kasi magiging maawain ako. O magpapakabait ako kasi magiging mapagmahal ako sa aking kapwa. Hindi. Laging may connection sa ibang tao. Sa relasyon natin sa mga tao sa loob ng iglesia. So,
Kaya po itinuturo niya po Apostol Pablo to na isuot natin because itong mga pag-uugali na ito ang magiging daan para matulungan natin ang isa't isa na mag-mature sa Panginoon. Di ba madalas ang nagwawasak sa iglesia ay yung kawalan ng pag-ibig? Pagka po nawala na yung pag-ibig sa loob ng church, magkakabitak-bitak na yung church na yun. At halata mo na kanya-kanya na sila. Pagka nawala yung kahabagan, bibitak-bitak na rin ang iglesia. No? Makikita mo na habag lang siya dun sa mga taong gusto niya. Pagka nawawala na yung pagpapakababa, nag-aaway na yung mga tao sa loob ng iglesia. Pag wala ng pagpapatawad, yun na, puro bitter na. No? Yung mga ginawa mo na taon na ang lumipas, hindi pa rin malilimutan yan. No? At bubungkalin yan para gamitin laban sa'yo. Tawag nun, bitterness, unforgiving heart. At yan ay isa sa mga ginagamit ng dyablo para sirain ang mga kaugnayan sa isa ng mga miyembro sa loob ng isa o sa loob ng iglesia o sa isa't isa. That is why, sabi ni Apostol Pablo, para maalis natin itong problema na ito, isuot natin yung mga pag-uugali na ito para matulungan natin ang isa't isa na lumago. Kahit naman ako, hindi ko gusto yung maging miyembro ng isang mega church na hindi ko naman na-experience yung love nila para sa akin. Ang tingin nila lagi sa akin ay visitor. Diba? Kayo ba, gugustuhin nyo matin sa isang church na walang pakialam yung mga miyembro sa inyo, parang tingin sa iyo lagi visitor. Siguro may mga taong gusto nila ganon. Kasi ayaw nilang maobliga na maging responsable sa isang church. Pero hindi ganon ang dapat ugali ng isang Kristiyano. Kaya nga tayo nagpapamiyembro sa isang church para maging bahagi ng iglesia, makatulong sa iglesia. At mainam na maging miyembro ng iglesia na may ganitong mga miyembro na marunong magmahal, marunong magpatawad, humble, kind, di ba? Kesa yung hindi magkakakilala sa loob ng iglesia. At ano ang itinuturo nito sa paglagong espiritual? Yung sa maturity natin sa pananampalataya. Kung yung mga pag-uugali pala na ito ay nakakatulong sa iba, anong ibig sabihin anong connection nun sa ating paglago, sa ating maturity? Ang paglago ba ng isang Kristiyano ay kanya-kanya? Madalas ganyan ang mentalidad po ng maraming mga mananampalataya. Kanya-kanya tayong, hindi tayo sabay-sabay na naligtas ng Panginoon, hindi rin tayo sabay-sabay na lumalago sa pananampalataya. May mali po sa kaisipan na yun. Totoong hindi tayo sabay-sabay nililigtas ng Panginoon, pero dinaragdag tayo sa iglesia. At pag tayo na idagdag na sa iglesia, sabay-sabay na dapat ang ating paglago. Hindi dapat kanya-kanya. At yun yung tinuturo sa atin dito ni Apostol Pablo. Kaya dapat nating isuot ang mga ito sapagkat pag pinag-usapan natin spiritual growth, spiritual maturity, hindi ito nangyayari sa pagitan natin at saka ng Diyos. Ang paglago ng isang mananampalataya may connection sa paglago ng mga kasama niya sa loob ng church. Ang tawag ko dyan, yung corporate sanctification. No, yung paglago natin, yung pagiging banal natin, sabay-sabay. Kumbaga, tumutulong tayo lumalago ako at sa aking paglago, tinutulungan ko yung kapatid kong lumago din siya. Kaya nga po tayo magkakasama sa isang katawan ng Panginoon. Again, functionality ng mga body organs, hindi po yan kanya-kanya ng kanya-kanyang diskarte. Kaya ang ganda ng image ng human body na ginamit ni Apostol Pablo para ilarawin yung iglesia. Kasi wala pong body organ ang magpa-function on its own. Walang body organ ang magpa-function ng separate sa body. Lahat ng body organs may parts. Merong function towards the growth of the body. Lahat yan, no? Kahit yung sinasabi nilang para wala ako nakikitang function itong part na ito ng katawan ng tao. Halimbawa, yung appendix, 'di ba? Sa matagal na panahon ng paniniwala ng marami, walang purpose yung appendix. Pero ako nakabasa recently na yung palang appendix natin ay parang storage ng mga useful bacteria sa katawan ng isang tao.
So, function siya. Kaya siya nilagay ng Panginoon doon sa large intestine mo. May function siya, storage siya. Kaya, maaring yung mga nakastore doon ng mga useful bacteria, ginagamit ng large intestines para tumunaw ng mga pagkain. So, ibig sabihin, ang bawat organ ng katawan ng tao, mayroon siyang function, at ang function na yon is not for himself. Bagamat nakikinabang siya in the long run, kasi syempre pag healthy yung body, healthy rin yung lahat ng parts, di ba? Pero yung kanyang functionality is for the purpose of the growth of the entire body. For instance, the heart. Bakit nagpapump ang heart? For its own? Hindi. Nagpapump siya ng blood for the entire body. At pagka healthy yung heart, nakikinabang din siya kasi healthy yung body. Ganon din po sa church. Kung ikaw ay member ng church, may function ka dapat. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, dapat ang mga miyembro ng church alam niya yung spiritual gift niya. For what purpose? For the purpose of using it, no, sa pakinabang ng iglesia. Because you are a part of the church and God designed you to be part of the church para tumulong ka sa paglago ng church. Kaya kabaligtaran yung Kristiyano ay nagiging dahilan para matisod yung kapwa Kristiyano. That's very unbiblical. And that is very contrary dun sa design ng Panginoon sa local church. Hindi ganun ang function ng mga miyembro. Hindi tayo nilagay ng Panginoon sa iglesia para matisod yung iba. No? Nilagay tayo ng Panginoon sa church para maging pakinabang sa iba. Kaya nga isuot mo yung mga pag-uugali na to. Para yung kapatid mo, makinabang sa iyo. Lumago dahil sa iyo. Ma-encourage na magpatuloy sa Panginoon dahil sa iyo. Hindi yung lagi na di-disappoint pagka nakikita ka. Pagka patuloy ang gano'n, it's either may problema yung Kristiyano nakakakita sa iyo o ikaw yung may problema. Baka hindi ka Kristiyano. Diba? It's a venue for self-reflection. Dahil lang, ako ba talaga yung nakakatulong sa church o nagiging pabigat ako sa church na ito? Kung tayo nagiging pabigat, di tayo nakakatulong sa maturity ng church. Then verse 15. Ano sang-ayon kay Pablo ang dapat maghari sa puso natin? Verse 15. Anong sinasabi niya na dapat maghari sa puso ng mga mananampalataya? Kapayapaan ni Kristo. Bakit? Bakit importante sa isang Kristiyano na namamayani sa kanya ang kapayapaan ni Kristo? Bakit? Miyembro ka ng church. Ba, yun ang context natin dito sa pinag-aaralan natin. Church relationship. So you are a part of the church, dapat naghahari ang kapayapaan ni Kristo sa iyo. Bakit? Anong contribution nun sa church? Kung ang kapayapaan ni Kristo ay nasa iyo, ano yung epekto nito sa mga kasama mo sa loob ng church? Ha, Atelin? Naging mapayapa din? Ano bang epekto ng kapayapaan sa loob ng iglesia? Pagpayapa ang iglesia, maayos, nagkakaisa yung iglesia. Tulad ulit sa katawan, di ba? Pag lahat ng body parts nagkakaisa, yung katawan healthy. Pero pagka yung mga body organs natin ay defective, di ba anong ginagawa ng mga doktor? Pagka talagang nagiging dahilan na yung body part na yun para yung buong katawan na yun magkasakit, manghina, o kaya kung hindi maayos, mamamatay. Anong ginagawa ng mga doktor? Tinatanggal, di ba? Halimbawa, yung puso, wala na, hindi na talaga kaya mag-function. Napakahina ng kanyang power to pump. Basag-basag na yung mga yung mga valves niya. Anong ginagawa ng doktor? Kaysa mamatay yung katawan, heart transplant. Kasi, kailangan mag-function ng lahat ng maayos, orderly, peaceful ang kanilang coexistence so that the entire body will be one and peaceful and united. The same goes with the church. Dapat ang bawat isang miyembro ay pinananahanan ng kapayapaan ni Kristo sapagkat ito ang dahilan para tayo magkaisa.
Hindi po dahil sa marami yung miyembro na pumupunta sa church pagka Lord's Day, masasabi mo na isa sila o united sila, hindi sila divided. No, not necessarily. Not necessarily. Because may mga nangyayari na hindi natin nakikita kasi relational yung issue eh. Kaya nga ito, ginigit ni Apostol Pablo sa atin at dun sa iglesia sa Colosas, kasi gustong turuan ni Apostol Pablo na ang susi para yung church maging mapayapa, yung maayos at mapayapang relationship ng mga miyembro sa loob ng church. Pagka meron ng crack yung relationship ng mga miyembro sa loob ng church, yun yung gagamitin ni Satan para tuluyan ng lagyan ng mga binhi ng division. Madali na para kay Satan taniman ng kaguluhan pagka merong crack yung ating unity. Kaya sabi, kailangan pagharian. Ginamit na word, pagharian. No? Ng kapayapaan ng Panginoong Jesucristo. Anong epekto nito sa ating relasyon sa loob ng iglesia? Kung magkakaroon tayo ng kapayapaan ni Kristo, magiging tagapagpayapa tayo. Diba? Magiging mapayapa tayo sa ating pagsasalita, sa ating pag-uugali, sa ating pakikitungo. Mapayapa tayo sa isa't isa. Diba ang ganda ng ganong church? Kaya hindi natin hangad ng church na maraming miyembro pero napakagulo naman. Mainam na yung maliit yung iglesia pero payapa. No? Nagkakaisa, nagmamahalan, nagtutulungan, tutulungan sa paglago sa pananampalataya. Mas gusto natin yung ganon. Let's move to verse 16. Ano daw ang dapat nating gawin sa salita ni Kristo? Verse 16. Ano daw dapat nating gawin sa salita ni Kristo? Let the word of Christ dwell in us richly. Paano ba inano sa Tagalog yun? Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Bakit? Bakit natin kailangan yan? Ano-ano yung mga epekto, halimbawa, na ibinigay para sa atin para gawin natin ito? Bakit mahalaga ito? Anong pamamaraan para magawa natin ito? Church, again ito church Anong inisa-isa ni Apostol Pablong mga pamamaraan dyan para magawa nating yung salita ni Kristo manirahan ng sagana sa atin? Pagtuturo, pagpapaalalahanan, pag-awit ng mga himno at salmo at awiting espiritual. Kasama pala yun. At syempre, kasama na yung pagiging mapagpasalamat ng ating mga puso. Yung pala yung ebidensya na yung salita ng Diyos ay nananahan sa atin ng sagana. No? Marami tayong pagkakataon na gamitin yung salita ng Diyos para makinabang yung iba. Pastor lang ba nagtuturo sa loob ng iglesia? Hindi. No? Sabi diyan, magturuan tayo sa isa't isa. Ano pa? Ang pastor lang ba ang pwedeng magpaalala sa isa't isa? Hindi. Pwede nating paalalahanan ng isa't isa. Ang pastor lang ba ang umaawit? Hindi. Kaya nga tayo may congregational singing. Bahagi po yun ng ating pong pagpapaalalahanan sa isa't isa. So let's move on. Verse 16 pa rin. Papaano tayo natutulungan ng pag-awit ng mga salmo, himno at awit na espiritual sa paglago kay Kristo? Nakakatulong pala yun, yung pag-awit sa church. Para yung mga miyembro lumago sa pananampalataya nila. Papaano? Verse 16. Sa pamamagitan ng pag-awit ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espiritual, nahihikayat natin ang ating mga kapatid dahil ginagamit natin ang katotohanan ng Ebanghelyo sa pamamaraang umiepekto sa ating pag-iisip at umiepekto sa ating damdamin. Pag umaawit tayo, mga Pilipino mahilig umawit, di ba? Pag umaawit tayo, engage yung ating isip, engage yung ating puso. Dapat ganon. Mahirap naman yung parang yung lutang na umaawit ka lang na hindi mo naman naiintindihan. Hindi mo naman nararamdaman. No, kaya sinisikap natin sa ating church na maghanap ng pamamaraan para yung mga awit na Ingles maitagalog natin. No? Kasi pag Tagalog, mas naiintindihan natin. So mas pag nauunawaan natin, nararamdaman natin yung kinakanta natin. Diba?
At pag naiintindihan at nararamdaman natin yung ating inaawit, nagkakaroon din po ito ng epekto sa ibang tao na kasama natin kumakanta. Kaya pag tayo po umaawit sa loob ng church, hindi po tayo umaawit na parang tayo nag-i-special number sa harapan ng Panginoon. Hindi. Pag tayo po yung umaawit sa church, umaawit po tayo para sa mga kasama natin sa church. Totoong pinupuri natin ang Panginoon, pero hindi niya kailangan yung laman ng ating awit. Ulitin ko Totoong gusto ng Panginoon na luwalhatiin natin siya, purihin natin siya. Pero ang totoo, hindi kailangan ng Panginoon yung laman ng mga kinakanta natin. Bakit? Kanya galing yun eh. Inaawit natin ang salita ng Diyos eh. Kanya galing yun. So, sino nangangailangan ng mga laman ng ating awit? Tayo. Halimbawa, inawit natin kanina, only a holy God. No? Sino yung magliligtas sa akin? Sino yung magpapadala ng kanyang anak para sa akin? Hindi kailangan malaman ng Diyos yun. Alam niya yun, siya gumawa nun eh. Yun ang inaawit natin para sa isa't isa. Parang sinasabi natin sa isa't isa, itong laman ng awit na ito ay gusto kong marinig mo, maunawaan mo, maramdaman mo. Nang sa gayon, magkaroon ka ng tamang tugon sa Ebanghelyo. Yun ang huhubog sa iyong karakter. Kaya pag tayo po umaawit sa church, huwag kang nakatingin lang. Huwag kang parang, hindi naman importante dito kung nasa tono ka o wala. Huwag mo na lang masyadong lakasan kung wala ka sa tono. Kasi baka mahawa yung iba. Pero kahit wala ka sa tono, okay lang yan. Importante yung lyrics eh. At importante, ikaw mismo, naiintindihan mo at nararamdaman mo yung mensahe para magkaroon din ng ganong epekto doon sa katabi mo o nasa harap mo o nasa likod mo pag umaawit ka. Nakikita niya, nararamdaman niya at naiintindihan niya yung awit niya at yung pananampalataya niya tumitibay dahil doon. Yung mga awit natin dito, napaka-gospel-centered, Bible-centered, God-centered. Bakit? Sinisikap natin yan kasi gusto natin sa pag-awit natin, yung laman ay salita din ng Diyos. No, hindi yung mga awit na paulit-ulit na parang hindi na tayo tinuturuan na mag-isip. Then verse 16 pa rin, bakit kasama sa ating pagtuturo at pagpapaalala sa isa't isa ang pag-awit? Bakit sinama ni Pablo yung pag-awit sa pagtulong natin sa paglago ng mga kapatid sa loob ng iglesia? Bakit hindi na lang preaching? Bakit hindi na lang teaching? Bakit hindi na lang counseling? Bakit kailangan pang umawit? Bakit sa worship service kailangan may awit? Bakit? Kasi mas madaling ituro yung katotohanan pagka ito ay hindi lang naiintindihan kundi nararamdaman din. At yun yung dahilan kung bakit umaawit tayo sa worship service. Kaya mamaya sa pag-awit natin sa ating worship service, seryosohin niyo yung pag-awit kasi hindi kayo umaawit para sa sarili niyo lang, umaawit kayo para sa lahat ng mga nakakarinig sa inyo. Kaya ako gustong-gusto ko yung, halimbawa, may live stream or recorded worship service, naririnig yung kanta ng church. Isa sa paborito ko yung church ni John MacArthur sa Grace Church sa California. Pag nag-awitan sila, talaga maririnig. Bagamat meron silang orkestra, nangingibaba pa rin yung boses ng church eh. Kasi naman ang purpose ng instrumentalist, tulungan yung church na kumanta. Hindi yung instrument yung nangingibabaw yung kanta ng tao, hindi marinig. Because as we sing the word of God, hindi lang natin sinasamba ang Panginoon, kundi tinuturuan din natin ang isa't isa. Kung totoo ito, ano ang dapat na maging ugali natin sa panahon ng pag-aawitan ng iglesia? Kung ganito pala yung epekto ng pag-awit natin, ano ngayon yung gagawin mo? Mamaya, magkakantahan ulit tayo sa ating worship service. Ano ngayon yung dapat nating maging ugali? Hindi po tayo umaawit para umiyak. Hindi ko naman po sinasabing masamang umiyak. Kasi kung talaga naintindihan mo yung mensahe ng
awit dahil talagang gospel-centered, God-centered. And then dahil sa naunawaan mo siya, nabagbag yung damdamit mo, napaluha ka, bakit kita huhusgahan na dumadrama ka? Di ba? Dapat nga, pag nakita mo yung kapatid mo na siya ay nagiging emotional sa kanyang pagkanta, di ba dapat mahawa ka din? No, kasi ang ganda ng mensahe ng awit tungkol kay Kristo, tungkol sa ginawa ng Diyos para iligtas tayo mga makasalanan, hindi tayo karapat-dapat. Tapos napapaiyak ka. Di ba? I-encourage ka kasi yung kapatid mo na nararamdaman niya yung katotohanan ng inaawit niya. Kung masigla naman, no, at nakakahamon, nakaka-challenge yung awitin, dapat ganun din yung epekto sa katabi mo, o nasa harapan mo, o nasa likuran mo. Hindi lang po ito para sa emotional high. Ang purpose natin, kaya natin ginagawa to build up one another, to encourage, to instruct one another. Parang sinasabi mo sa pag-awit mo, kapatid, pinapaalalahanan kita ng mga katotohanan na ito. No, sabi diyan, ang Diyos ay tapat. Sinasabi sa hymn na ito, ang Diyos ay kasama natin. No, sinasabi sa awitin na ito, ang Diyos ay parang angkla ng buhay natin na nagpapanatili sa ating matibay sa gitna ng matitinding pagsubok ng buhay. Okay, may kakantayin tayong ganon. Christ the sure and steady anchor. Parang sinasabi natin sa isa't isa, kahit na yanigin tayo ng mga pagsubok, hindi tayo dapat matinag. Hindi tayo katulad ng mangmang na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Tayo matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. At kahit wasakin yung paligid natin ng mga malalakas na hangin at bagyo, tayo mananatiling nakatayo. Bakit? Nakatayo tayo kay Kristo. Mga ganon. So wag po ninyong smallin yung kantahan, ha. Huwag niyong baliwalayin yun. Pag tayo nag-aawitan sa worship service, inaawit natin ang salita ng Diyos, dapat nakikinabang ang isa't isa. Conclusion. Bahagi ng ating paglagong espiritual ang ating relasyon sa isa't isa sa loob ng iglesia. Tinutulungan natin ang bawat isa sa paglago at ang isa sa mga sukatan ng ating paglago kay Kristo ay kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa ibang miyembro ng iglesia. Sabi niya po sa Pablo, isuot niyo itong mga pag-uugali na ito. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga ito, napapabuti natin yung ugnayan sa isa't isa, natutulungan natin yung isa't isang lumago sa pananampalataya. Again, hindi ka po nagiging miyembro ng iglesia para lang sa personal mong pakinabang. Tayo po ay nagiging miyembro ng iglesia para maging pakinabang ng iba. Matulungan natin yung iba. Kaya nga sabi sa tipan, tayo ay may katungkulang magbantayan sa isa't isa. So kung binabantayan mo yung kapwa mo, may nagbabantay din sa'yo. At bakit? Ang purpose nun ay para maproteksyonan ka sa kasalanan at matulungan ka sa paglago sa pananampalataya. Diba? So tayo po'y lumalago ng sama-sama. Walang iwanan. Okay? Sabay-sabay tayo nalalago sa ating pananampalataya bilang isang iglesia ng Panginoon. Questions? Questions po, clarifications, comment, reactions. So sa susunod na Lord's Day, sisimulan natin pag-usapan naman yung corrective type of discipline. Okay, so ito po formative, no? Ito po mga pamamaraan na ito ay mga positibong kasangkapan para tulungan natin ang isa't isa na lumago, no, sa ating pananampalataya. So, pamagitan ng pag-awit, we are reminding one another, we can be rebuking one another, we can be encouraging one another, di ba? Yung mga laman ng kanta natin. Pero pagdating sa corrective form of discipline, iba na yon. Meron na talagang kasalanang hayag o kaya kahit hindi hayag na hindi pinagsisisihan. Doon papasok yung proseso ng pagdidisiplina para yung kapatid na nagkakasala magsisi at manumbalik sa tamang daan ng pamumuhay. So that's next Sunday.
at sa mga following Sundays pa hanggang matapos natin yung lesson. Ito, question. Okay, so magpahinga muna tayo. Ano? Before we proceed sa ating worship service, maraming salamat po sa inyong pakikinig.